Walang duda, makulit na kung makulit. Pero ito mga naranasan natin ay mga malinaw na resulta ng climate change. Take note, hindi na global warming ang ginagamit na term ngayon dahil mas malala na ang problema. Tumataas ang temperatura ng mundo dahil sa nakakaalarmang level ng carbon emissions. Siyensya na mismo ang nagsalita. Ayon sa pag-aaral ng Oxfam International, mula noong 1971 daw ay umakyat ang temperatura ng mundo sa antas sa 0.14 degrees centigrade kada dekada. Mas dadami din daw ang mga maiinit na araw o mas mababawasan ang malalamig na panahon. Sisirain nito ang mga pananim at bubulabugin nito ang mga sistema ng pag-aani ng mga magsasaka. Milyon-milyon ang magugutom. Ayon sa Intergovernmental Panel on Climate Change ng UN, aangat din daw ang sea level sa mga coastal areas ng 50 centimeters. Hindi magandang balita para sa mga nakatira sa Navotas. Milyon-milyon din ang mapipilitang lisanin ang kanilang mga tahanan. Dagdag pa dito ang pagkasira ng mga baybaying dagat, pagtaas ng acidity ng tubig at ang banta ng pagkalat ng red tide. Pero ayon sa mga pag-aaral, mula noong 1960, dumadami daw ang mga mauulang mga araw. Kaya naman pala, ang Metro Manila ay nangangamay lumot at burak na. Nagdudulot ito ng tinatawag na extreme climate events. Mga bagyong bigla na lang dumadating at walang humpay na pag-ulan. Na alam naman natin kung ano ang bunga. Mula noong 1970s, tinatayang 150,000 na tao kada taon ang namamatay sa mga dinudulot itong sakit gaya ng malaria, dengue fever at marami pang iba. Nakakainis isipin na ang mahihirap na bansa, lalo na ang mga nasa tropiko, ang unang makakaramdam ng mamalagim na epekto ng climate change. Kumbaga, ang labanan ngayon hindi lang limitado sa isyong pangkalikasan. Isa rin itong usapang politikal. Issue ito ng karapatan. Issue ito ng hustisya. Pag pinagsama-sama mong lahat, wala pa rin sa kakarampot ang inaambag ng Pilipinas sa pandaigdigang level ng carbon emissions. Kumbaga, kahit pagsamasamahin mo pang lahat ng mabulok-bulok na jeep at bus sa Pilipinas, wala ito sa kalingkingan ng polusyon na ibinubuga ng mga developed countries. Dahil sa laki ng kanilang mga industriya. Kaya naman ang Oxfam International kasama na rin ng maraming siyentipiko ay may hiling. Dapat managot ang mga kasapi ng G8, ang grupo ng mga pinakamayayamang bansa. Bukod pa dito, dapat bawasan daw ang kanilang carbon emissions by 40%. At hindi lang yan. Kailangang magpalawal daw ang mga ito ng mahigit kumulang $150 billion na tulong kada taon para sa pagtatayo ng mga energy-efficient infrastruktura. Importante ang gaganaping usapan sa Copenhagen, Denmark itong parating na Disyembre. Make or break daw ito. Anong pwede natin gawin bilang mga ordinaryong mamamayan? Bukod sa, gaya ng sinabi ni Secretary Nery noong kainitan ng ZTE, moderate your greed, kailangang mag-ingay. Mag-ingay sa mga kinauukulan na ang climate change ay isang isyong kailangang pagtuunan ng agarang pansin. Tandaan, mahirap magpataob ng isang tiwiling gobyerno na wala din naman palang silbi kapag nagkaagipitan na. Pero tandaan din, mas mahirap kalabanin ang kalikasan.